Hello. Good evening. Sa pangalan po na nabilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ngayon po, alit tayo sa ika-5 pagpapasalamat sa buwan ng Mayo. Ngayon po, ang aking pong tatalakayin yung sa pangalawa. Kung mapapansin po natin, yung mga taong narito sa aralin, nandoon yung mga Pariseo, nandoon naman ang mga pangulong saserdote at ang kanilang mga sinugo na mga kawal. At doon naman sa Pariseo, nandoon naman si Nicodemo. Kumbaga, ang ating dakilang Panginoon, sabi nga, nang huling araw na ng dakilang araw ng kapistahan. Ano po ba yung kapistahan na ito? Ito po ay isang kapistahan na kung saan ay pinagdiriwang ng mga Israelita na ito po ay nangyayari mula pa ng panahon ni Moises. Sabi dito sa Leviticus 23:34. Yung salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, ito ay kapistahan ng mga balag na 7 araw sa Panginoon. Ito po palang kapistahan ito ay yung kapistahan ng balag. Ano po yung ginagawa ng mga Israelita dito? Sabi dito, sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang paglilingkod. 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Siyang pinagadakilang kapulungan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Ito ang takdang kapistahan sa Panginoon. Ibig sabihin, nung panahon ni Moises, ginagawa na yung kapistahan ng balag. Pero nung dumating yung panghuling araw, ang ating dakilang Panginoon ay nagpahayag sa pamamagitan ng pagsigaw. Kung ang sino mang tao'y nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. Ngayon po, kung titinan po natin, may pasubali. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya, pero ilan lang po ang nauuhaw. Yung mga eskribas, mga Pariseo, ang tingin nila sa kanilang sarili, mga pusot na. Pero yung inutusan nilang mga kawan para hulihin ang ating dakilang Panginoon, kasama sila sa mga nauuhaw. Dahil napaniwala na sila na si Kristo ang tinatawag na propeta. Ngayon sabi dito, ang sino mang tao'y nauuhaw, kung ang sino mang tao'y nauuhaw. Sa paanong paraan kung ba tayo nauuhaw? Sabi nga, sa pagkagutom, merong tinatawag na tinapay ng kabuhayan o salita ng Diyos. Sa pagkauhaw naman, ito po yung kapangyarihan. Sabi dito,
Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Na ang sino mang tao na lumapit sa ating dakilang Panginoon, na pumarito at nakainom ng tubig na yan, sa makatuwid bagay, nagpasakop, unang-una nanalig sa ating dakilang Panginoon, ibubuhos niya ang Espiritu Santo. Paano natin masasabi na tayo ay sumasampalataya kay Kristo? Ang pananampalataya ay ang paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Totoo, hindi natin nasilayan si Kristo ng mukhaan. Pero po, alam natin na bagamat hindi natin siya nakita, unamasdan man, pero naniniwala at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung yun ang mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon ay sumampalataya, sapagkat meron prueba para sa harapan nila na nakita nila ang ating dakilang Panginoon. Gaano pa kaya tayo na hindi natin nasilayan ang ating dakilang Panginoon? Pero naniwala din tayo at nagtiwala sa Kanya. Kasama po tayo doon sa lumapit sa ating dakilang Panginoon na nakainom, na ibinuhos niya ang Espiritu Santo. Kung kaya minsan nagtataka tayo sa ating sarili, bakit kaya kapag hinahawakan natin ang isang taong may karamdaman, nagsisigaling? Dahil po yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagkakaiba lang ngayon, isa dati, dahil ang ating dakilang Panginoon noon, nung hindi pa siya nakakaakyat sa langit, hindi pa siya niluluwalhati, wala pa pong Espiritu Santo umababa. Dahil ang buhay ng ating dakilang Panginoon, matapos na siya'y mamatay sa krus, pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, at 40 araw pang kasalamuha ang kanyang mga alagad bago po umakyat sa langit. Nung pag-akyat niya, doon na nag-ipon-ipon ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon. At sa bumaba na po ang Espiritu Santo. Ibig sabihin po, kinakailangan munang mangyari na umakyat ang ating dakilang Panginoon bago magbaba ang Espiritu Santo. Ipalagay natin sa buhay natin ngayon. Halimbawa, kasama tayo doon sa nauuhaw. Nanalig tayo, sumampalataya tayo at nagtiwala o naniwala sa ating dakilang Panginoon. Kasama rin tayo sa nakainom. Doon po natin mararamdaman din ang kaloob ng Espiritu Santo. Paano natin siya ma-experience? Sa mga bagay na meron tayong tinatawag na naturalisa o nakasanayan nating ginagawa. Kapag nandiyan na ang Espiritu Santo, mararamdaman natin parang may umuudyok sa atin na pumipigil na huwag natin gawin ang isang bagay na kung saan ginagawa natin nung hindi pa natin nakikilala si Kristo. Kasama ng ating budi, yan po yung pumipigil. Kaya po, pasalamat tayo dahil sa katanggalihan ng Espiritu Santo. Ito po yung nagtuturo sa atin upang hindi na tayo makabalik sa dati nating pagkatao. Ngayon, kung mapapansin natin dito sa Sikas, ang ating dakilang Panginoon sa kabila ng kanyang pagsigaw, yung mga inutusan humuli sa kanya, nahikayat na ng pananalita ng ating dakilang. Ano ang katwiran ng mga Parisiyo at ng mga punong saserdote? Kami nga hindi napaniwala, bakit kayo napaniwala? Na para ba nang mininos pa nila, uminalit pa nila yung mga kawal. Pero mas mapalad yung mga kawal na bagamat hindi nila tinalima ang
kautusan sa kanila dahil nabuksan ang kanilang kaisipan. At nakilala nila si Kristo na tinatawag nilang propeta. Kaya po, sa bagay na ito, naging sarado yung pag-iisip ng mga iskriba o ng mga parisiyo, ganun din yung mga punong saserdote. Dahil meron silang pride, meron silang pamantayan na ang tingin nila sa kanilang sarili, sila na ang pinakamagaling, ang marunong, na itong tao ito na sumisigaw, nangangaral, sa makatuwid pagayaran ng dahilan Panginoon ay maliit nila dahil sa hindi nga nakatapos, hindi nakapag-aral. Yan po ang pamantayan ng mga pangulong saserdote at mga parisiyo. Ano na ginawa nila? Kumbaga, parang kinontes nila yung mga kawal. Yung baga, pinapahuli namin sa inyo, nasaan na? Dahil nga, nanalig na yung mga kawal, hindi nila magawa. Dahil alam nila, totoo ang sinasabi ng ating kanilang Panginoon. Kaya, sila po ay naging mananampalataya, yung mga kawal. Ngayon po, pagdating naman sa mga parisiyo, meron pong nagtanggol sa ating dakilang Panginoon. Ang tao nito, si Nicodemo, na kung saan siya ay pumunta ng gabi at nakipagsalitaan sa ating dakilang Panginoon tungkol sa maliban na ang tao'y ipanganak na muli ay hindi siya pag-aharian ng Diyos. Na kung saan, naging kontrobersya po ito sa Juan 3. Na kahit man si Nicodemo, alang-alang na lang sa kanyang katungkulan, sa kanyang posisyon, hindi niya magawang lantad na lumapit sa ating dakilang Panginoon. Kaya naghanap siya ng gabi para lumapit sa ating dakilang Panginoon. Pero nabuksan din po ang kaisipan ni Nicodemo. Kaya kasama na rin siya sa nagtatanggol sa ating dakilang Panginoon. Maliban po doon sa mga kawal. Kaya kung titingnan po natin dito, malaki po ang nagagawa ng tinatawag na pananampalataya. Yung pagtitiwala natin sa ating dakilang Panginoon. Yung paniniwala natin sa Kanya. Ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan ang hindi maabot ng ating pag-iisip, nasusuplayan po siya ng Espiritu Santo. Kaya sabi dito, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasutan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kumbaga, bubukal sa atin. Bagamat, sanad tayo sa pag-aaral o sa mga kaalaman ng dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero kapag gumalaw po ang Espiritu Santo sa ating buhay, marami pong mga bagay na pagkamisan hindi maabot ng ating sariling pag-isip. Pero kapag pinapaliwanag ng Espiritu Santo, parang napakagandang pakinggan. Dahil po iba po kasi ang kaloob ng Espiritu Santo sa pagtatalakay ng mga sitas kisa po sa sarili nating kakayahan na bunga lamang ng sarili nating mga utak po, mga kaisipan. Kaya yan po ang naging dahilan sa mga tao na pagkaminsan kung iugnay po sa isang sitas, kaya ng Pilipin, kaya niyang ipaliwanag yung lumang tipan sa nagtatanong na nasa bagong tipan dahil sa Espiritu Santo. Na maging tayo man, minsan, alam natin na palagi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan. Pero kapag sinusuplayan ng Espiritu Santo ang ating kapirasong utak, mas lalo pa natin napapalawak ng ibang video. Dahil po, iba po kasi kapag ang Espiritu Santo ang kumikilos sa ating sarili. Kumbaga, yung mga malalalim na bagay ng Diyos ipinapaliwanag niya sa atin na kahit tayo man nagtataka kung paano natin
nauunawaan at naipapaliwanag din sa iba. Yan po yung Espiritu Santo. Kaya, kung sino man ang hindi pa nag-experience ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sabi ng ating dakilang Panginoon, marahil tayo ay hindi pa nauuhaw. Pero, kapag naramdaman natin na meron pa tayong pangangailangan o pagkauhaw, lalapit tayo sa ating dakilang Panginoon. Marahil, kapag na-discover natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, masasabi natin sa ating sarili, dati, palabasan lang ako, nagtatanong ako kung anong ibig sabihin, pero ngayon, mas madali ko nang nauunawaan ang aking binabasa. Dahil po, yung gumawa ng mga kasulatan, udyok po yan ng Espiritu Santo sa mga kaisipan ng mga taong nagsipagsulat nito. At tanging siya lamang ang makapagpapaliwanag ng lahat ng nakasulat niya. Dahil po, isa lang kapangyarihan naman ang gumagana. Yung Espiritu Santong yan, na naging dahilan upang ang salita ng Diyos ipaabot sa mga propeta, sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon. At nagpapatuloy po yan hanggang ngayon. Kahit tayo tagabasa na lang ng mga banal na kasulatan, kapag nariyan din ang presensya ng Espiritu Santo, mas napapalawak natin ang ating mga pinagkakaralan. Hindi po yan milagro, kundi doon po yan ibinubuhos sa mga taong handa pong magpasakit sa Diyos at nasa loob ng tinatawag na pagtitiwala at paniniwala sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya minsan, alam natin, noon, nagtatanong din ako kay Brad. Pero nung naramdaman ko ang Espiritu Santo, sasabihin natin, ganyan pala. Sabi sa ibang sitas, naalala ko, ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga nangapapahamak at karunungan sa mga nangaliligtas. Pag inunawa mo, mahirap mo muna mo. Pero ang ibig pala sabihin niya, ang salitang sakripisyo. Kaya tayo yan sa sakripisyo, karunungan pala yan sa mga nangaliligtas. Alam natin, komportable na tayo sa bahay, nagsasakripisyo tayo ngayon magpuyat, dahil karunungan niya sa atin. Pero doon, sa makasanlibutan tao, kapag mayroon ka ng bahay, sarap-sarap kang tulog, bakit ka papupunta ng tanong kuya? Hindi pagkataman, sabi ko, kapatalan. Pero sa nanaliligtas, ito'y karunungan ang salitang sakripisyo. Kaya mapalad tayo, kung nandito tayo sa oras na ito, nakikinig ng salita ng Diyos. Pakiramdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo. Kaya po, habang nananariwa ang presensya ng Espiritu Santo sa ating mga sarili, magbasa tayo ng magbasa ng banal na kasulatan. Balikan natin yung palagi natin nababasa noon na napagdadaanan na hindi natin naunawan. Ipapaliwanag yan sa ating ng Espiritu Santo. Dahil siya rin ang nagputyok sa mga taong nagsipagsulat niya, siya rin ang magpapaliwanag niya. Kaya mapalad tayo kung yung mga binabasa natin, nauunawaan natin. Marahil, nandyan pala ang Espiritu Santo. Katabi natin na umuudyo kung paano natin unawain ang bawat binabasa natin mula sa mga banal na kasulatan. Hindi lang yung nakatayo dito ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo man, ordinary yung member. Kapag mayroon tayong madaling naunawaan sa mga sitas, isa rin tayo sa inuudyugan ng Espiritu Santo. Kaya, pagsikapan natin, huwag tayong maging komportable sa kalagayan, hindi ko kailangan niya. O kaya, sasabihin natin, hindi pa tayo natutuwa. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, lumapit o pumarito
sa Kanya at uminom. Ang iinumin natin, walang iba, yung Espiritu Santo inihanda ng Diyos sa bawat isang nagsisubok sa Kanya, puso magpalataya sa Kanya, at nagpabautismo. Yan po yung nilalagay na tanda ng ating dakilang Panginoon sa mga nagsisisuko sa Kanya. Upang hindi na tayo madala ng kalaban na sa makatid bagay ang kalaban ng Diyos sa Satanas. Kaya po, tinuturuan tayo na maging wais, maging matalino. Dahil ang kalaban natin wais din. Kaya po, sa bagay nito, palagi natin iisipin ang kalinisan ng ating puso upang sa ganon, hindi magkaroon ng palagi ng Espiritu Santo sa ating mga puso at unawa. Nang sa ganon, marami pa tayo mauunawa ang mga aral na ating pinabasa sa mga banal na kasulatan. Siguro po hanggang dito lang ang naibabahagi ko sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga katilingan, karaingan, ilapit natin yan sa Diyos. Yan man ang binabasa natin o problema natin sa ating mga sariling katawan. Diyos lang po ang makapagsasagot. Salamat at mapagpalang gabi sa bawat isa.